Buong ingat kong inayos ang mga puting rosas sa ibabaw ng kabaong ng aking ina, pinupunasan ng alikabok sa salamin habang pinagmamasdan ang kanyang mapayapang mukha sa huling pagkakataon. Sa tabi ko mahinang umubo si Papa habang nakahawak sa aking balikat, ang aming nag-iisang natitirang lakas sa gitna ng pagdadalamhati. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak ng boses ni Joaquin Montemayor na nanggaling sa teleponong naiwang naka-speakerphone sa mesa ng tagapamahala ng kapilya sa likod ng makapal na kortina. Mom, ready na ang mga pulis, isabit natin si Tomas sa 50 milyong piso para malinis ang pangalan ko bago ang halalan at sigurado akong pipirma si Teresa sa kahit anong dokumento para lang hindi mabulok ang tatay niya sa kulungan. Ang bawat salita ay parang patalim na pumasok sa aking pandinig, dahan-dahang nagpabagal sa daloy ng aking dugo. Bago ko pa man magawang humakbang patungo sa likod ng kurtina, ang pinto ng kapilya ay marahas na bumukas, lumilikha ng malakas na tunog na yumanig sa tahimik na silid. 4 na armadong pulis ang pumasok, ang kanilang mga mabibigat na sapatos ay nag-iiwan ng maruruming bakas ng putik sa sahig. Pinangunahan sila ni Inspector Roxas na walang pakundangang lumapit kay Papa at hinawakan ang braso nito upang pusasan. Tomas Santos, arestado ka sa batas sa kasong qualified theft at embezzlement laban sa Venetia Conglomerate. Sandali lang, Inspector. Hinawakan ko ang kamay ng pulis. Sinusubukang harangan ang kanilang marahas na paghila kay Papa. Walang alam ang papa ko. May sakit siya, kakamatay lang ng mama ko ngayon. Paano ninyo nagagawa ito sa harap ng kabaong ng asawa niya? Si Papa ay patuloy na inuubo, ang kanyang mukha ay namumutla habang ang mga kamay ay pilit na pinag-iisa sa likod ng malamig na bakal ng posas. Ang mga kapitbahay na nakikiramay ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga at takot. Ang ingay ng kanilang mga bulong ay parang mga bubuyog na nagpapasikip sa natitirang hangin sa loob ng kapilya. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang karamihan ay dahan-dahang nahati upang bigyang daan ang pagpasok ng isang pamilyar na figura. Si Doña Consuelo Montemayor, suot ang kanyang mamahaling itim na terno na gawa sa seda, ay dahan-dahang lumapit habang hawak ang kanyang gintong rosaryo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na kalungkutan, isang perpektong maskara ng habag na madaling makapanlinlang ng sinumang mahina. Teresa, iyan ang sinasabi ko sa iyo. Lumapit si Consuelo at hinawakan ng aking nanginginig na balikat, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang batas ay walang puso. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, mamatay ang papa mo sa loob ng marahas na selda ng Tondo. Alam mo kung gaano kalamig at kasikip doon para sa isang may sakit sa baga. Inilabas niya mula sa kanyang mamahaling bag ang isang piraso ng papel, isang dokumento ng pag-amin ng kasalanan na nakasulat na sa ilalim ng pangalan ni Papa. Ginamit niya ang bawat bigat ng kulturang utang na loob upang iparamdam sa akin na ang buhay ng aking ama ay nasa aking mga kamay. Utang ninyo sa pamilya ko ang lahat, Teresa. Kung hindi dahil sa akin, walang pambili ng gamot ang mama mo noong una. Pirmahan mo ito bilang saksi at ako mismo ang maglalabas ng pera para ma-admit ang papa mo sa pribadong ospital ngayon din. Gawin mo ito para sa mama mo bago pa man siya mailibing. Kasabay nito, ang tagapamahala ng kapilya ay lumapit din sa akin, bumubulong na kailangan na nilang tapusin ang seremonya dahil naghihintay ang mga pulis sa labas at natatakot ang ibang mga pamilya. Ang gipit na sitwasyon ay parang isang galamay na dahan-dahang sumasakal sa aking leeg. Pilit akong ibinabaon sa ilalim ng lupa kasama ang aking ina. Tumingin ako kay Papa. Tumingin ako kay Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng kapilya, isang tuso at mapanuring titig ng isang mandaragit na naghihintay sa kanyang huling-huli. Sa sandaling iyon, isang malamig at matalas na katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang aking mga luha na kanina pa gustong pumatak ay biglang natuyo sa loob ng aking mga mata. Ang lahat ng mga taon ng aking katapatan, ang bawat gabing nagpuyat ako para sa kanilang kumpanya, at ang bawat sakripisyo ng aming pamilya ay naging isang malaking biro sa harap ng kanilang kapangyarihan. Ang aking kamchu ay tuluyang nadurog at sa loob ng aking dibdib, ang natitirang init ng pagmamahal ay napalitan ng isang matigas, malamig at tumpak na lohika. Hindi ako sumigaw.
Hindi ko tinanong si Consuelo tungkol sa narinig kong usapan sa telepono. Sa halip dahan-dahang umangat ang sulok ng aking labi isang maliit at halos hindi mapansin, nangiti ng isang tao na handa ng sunugin ang lahat. Salamat sa inyong kabutihan. Doña Consuelo, malamig kong sinabi, ang aking tinig ay walang kahit anong emosyon. Gagawin ko ang sa tingin ninyo ay pinakamabuti para sa amin. Kinuha ko ang panulat. Sa bawat guhit ng aking lagda sa papel, alam kong ginagawa ko ang unang hakbang sa aking sariling laro. Palihim kong pinindot ang pindutan sa aking telepono upang isave ang audio recording ng pag-uusap ni Joaquin at Consuelo, kasama ang kanyang pagbabanta sa akin ngayon. Ang pirma ko sa dokumentong ito ay walang bisa dahil sa pamumuwersa at hawak ko ang patunay. Matapos kong ibigay ang papel, ang banayad na mukha ni Consuelo ay biglang nagbago, naging matigas at walang pakialam. Lumingon siya kay Inspector Roxas at malamig na nag-utos. Dalhin na si Tomas sa pambansang bilangguan. Walang ospital para sa mga magnanakaw. Pinanood ko silang lumabas habang hila-hila si Papa na patuloy na lumuluha at tumitingin sa akin. Hindi ako gumalaw. Kinuha ko ang aking lumang bag, inilagay ang aking telepono sa pinakamalalim na bulsa nito at tiningnan ang kabaong ni Mama sa huling pagkakataon. Mahintayin mo ako. Ibabalik ko ang katarungan para sa atin. Humakbang ako palabas ng kapilya patungo sa madilim at maulap na gabi, handa ng simulan ng aking tahimik na digmaan laban sa pamilya Montemayor. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang simpleng karinderya sa tabi ng kalsada, pinanood ko ang pagpatak ng condensation mula sa aking baso ng malamig na tubig. Sa tapat ko si Corazon ay abalang humihigop ng kanyang kape, ang kanyang mga mata ay panandaliang umiiwas sa aking mga titig habang nilalaro ang kanyang mamahaling gintong pulseras, isang regalo na alam kong hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong empleyado ng HR sa Venetia conglomerate. Sis, are you really sure about this? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng labis na pag-aalala na tila isang tapat na kaibigan. The Santiago mansion is like a mausoleum. At si Hukom Teodoro, he is a monster on a wheelchair. Lahat ng mga private nurse na ipinapadala ko doon, hindi tumatagal ng isang linggo dahil sa kasamaan ng ugali niya. Kailangan ko ng trabaho. Corazon, sagot ko, pinapanatili ang aking tinig sa isang patag at walang emosyong tono. At alam kong ikaw lang ang may hawak ng recruitment para sa mga personal na tauhan ng pamilya Santiago. Tulungan mo ako. Hindi ko ipinakita sa kanya ang apoy na dahan-dahang tumutupok sa aking dibdib. Ang pagiging nurse ni Teodoro Santiago ang aking nag-iisang tulay upang makapasok sa pinakapuso ng pamilyang sumira sa aking ama. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahang tumango si Corazon at hinawakan ang aking kamay, nangangako na gagawin ang lahat upang maipasok ako sa mansyon kinabukasan. Ang mansyon ng mga Santiago sa New Manila ay parang isang lumang katedral ng mga lihim. Ang mga matataas na pader na natatakpan ng mga gumagapang na baging ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang marangyang bilangguan. Sa aking unang araw, dinala ako ng mayordoma sa madilim na silid-aklatan kung saan nakatira ang retiradong hukom na si Teodoro Santiago. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ang kanyang mukha ay puno ng malalalim na kulubot ng galit at kapaitan sa buhay, habang ang kanyang mga mata ay tila dalawang matutulis na kutsilyo na nakatitig sa akin mula sa anino. Sino na namang basura ang ipinadala ni Consuelo, ang kanyang boses ay magaspang parang dalawang bato na pinagkiskis. Umalis ka sa harap ko, bago ko pa man basagin ang mukha mo. Hindi ako gumalaw. Humakbang ako patungo sa kanya, bitbit ang mangkok ng mainit na sabaw na inihanda ko para sa kanyang tanghalian. Ang aking mukha ay nanatiling kalmado, ang aking mga mata ay hindi kumukurap sa harap ng kanyang pananakot. Ako si Teresa, ang bagong mag-aalaga sa inyo, Hukom Santiago. Malamig kong sinabi, inilalagay ang mangkok sa mesa sa kanyang tapat. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, hinawi ni Teodoro ang kanyang kamay. Ang mangkok ay tumalsik at ang mainit na sabaw ay dumanak sa sahig. Ang ilan ay tumalsik sa aking puting uniforme at sa aking kaliwang kamay na nag-iwan ng pulang marka ng pagkakapaso. Ang tunog ng basag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid-aklatan. Inasahan niyang iiyak ako, tatakbo o magmamakaawa tulad ng ginawa ng mga naunang nurse. Ngunit nanatili akong nakatayo, tinititigan siya ng diretso sa kanyang mga mata
nang walang kahit anong takot o galit. Ang aking katahimikan ay tila isang hindi nakikitang pader na nagpatigil sa kanyang susunod na pagsigaw. Dahan-dahan akong lumuhod, pinupulot ang mga basag na porselana gamit ang aking mga kamay, tinitiis ang init ng sabaw na dumidikit sa aking balat. Masama sa kalusugan ninyo ang magpalipas ng gutom, Hukom Santiago. Sinabi ko sa isang patag na tono habang tinatapos ang paglilinis. Kukuha ako ng bagong mangkok. At sa susunod na itapon ninyo ito, kukuha pa rin ako ng bago, hanggang sa mapagtanto ninyo na hindi ako aalis dito. Isang saglit ng pagkamangha ang dumaan sa mga mata ng matanda bago niya binaling ang kanyang wheelchair patungo sa bintana na nanatiling tahimik at matigas. Nang sumapit ang gabi, nang ang buong mansyon ay mabalot ng malalim na katahimikan, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid. Suot ang aking tsinelas na hindi lumilikha ng tunog, tinahak ko ang madilim na koridor patungo sa opisina ni Teodoro. Ginamit ko ang aking maliit na flashlight upang suriin ang mga lumang cabinet na puno ng mga dokumento ng kaso. Hahanapin ko ang mga papel na magpapatunay na ang pamilya Montemayor ay gumamit ng mga huwad na dokumento ng audit upang isabit si Papa. Habang binubuksan ko ang isang lumang kahoy na drawer sa pinakailalim ng mesa, naramdaman ko ang isang makapal at lumang diary na natatakpan ng alikabok. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ng mga pahina, isang lumang larawan ang nalaglag sa aking kandungan. Maingat ko itong pinulot at itinapat sa liwanag ng aking flashlight. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita ko ang mukha ng aking ina, si Elena, noong siya ay bata pa nakangiti sa tabi ng isang mas batang Teodoro sa harap ng isang lumang simbahan. Bago ko pa man maunawaan ang kahulugan ng aking natuklasan, ang katahimikan ng gabi ay winasak ng isang mahina, ngunit patuloy na tunog ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa sahig na kahoy sa labas ng koridor, papalapit sa pinto ng opisina. Mabilis kong ibinalik ang lumang larawan sa loob ng diary, isinarado ang drawer at hinablot ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng mesa bago ko tuluyang binuksan ang pinto. Sa gitna ng madilim na koridor, nakatigil ang wheelchair ni Teodoro. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding hinala. Ano ang ginagawa mo sa opisina ko sa ganitong oras? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at tila nagbabanta. Narinig ko po kayong umuubo kanina habang natutulog ako. Hukom Teodoro, panatilihin ko ang aking boses sa isang banayad at kalmadong tono habang iniaabot ang baso. Kumuha ako ng maligamgam na tubig para sa inyo. Mahirap pong makatulog kapag sumasakit ang lalamunan sa gabi. Tinitigan niya ako ng ilang segundo, tila sinusuri kung nagsisinungaling ako, bago niya marahas na kinuha ang baso at ininom ang tubig ng walang pasasalamat. Pagkatapos ay binaling niya ang kanyang wheelchair at bumalik sa kanyang silid nang walang sinasabing anuman. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang mukha ng aking ina sa lumang larawan ay patuloy na gumugulo sa aking isipan. Kinabukasan, dinala ko ang aking plano sa masikip at maingay na palengke ng Tondo. Sa gitna ng amoy ng tuyo at ingay ng mga mamimili, natagpuan ko si Aling Chona na abalang nagbebenta ng mga gulay habang nakikipag-usap sa mga katabing tindera. Siya ang itinuturing na reyna ng mga marites sa aming lugar, isang tao na kayang magpalaganap ng balita sa buong Maynila sa loob lamang ng isang araw. Aling Chona, kamusta po kayo? Lumapit ako at nagkunwaring pumipili ng mga ampalaya. Pasensya na po kung hindi ako nakabisita agad. Matapos ang libing ni Mama. Medyo abala po sa bagong trabaho. Naku Teresa, naiintindihan kita, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Balita ko nagtatrabaho ka raw sa pamilya ng mga Montemayor. Totoo ba na nagkakagulo sila ngayon dahil sa mga utang ni Joaquin? Huwag po kayong maingay. Aling Chona, lumapit ako ng bahagya at bumulong sa kanyang tainga. Ginagamit ang aking nanginginig na tinig upang magkunwaring natatakot. Narinig ko po sa opisina. Galing daw si Sir Joaquin sa Macau noong isang linggo. Sinasabing natalo raw siya ng higit 50 milyong peso sa sugal, kaya nagmamadali silang maghanap ng perang pantakip bago malaman ng mga botante sa darating na halalan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Chona, ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka sa matinding gulat. Alam kong sa loob ng ilang oras ang bulong na ito
ay magiging isang malaking sunog na lalamon sa reputasyon ni Joaquin. At hindi nga ako nagkamali. Sa loob ng mansyon ng mga Montemayor ng hapon ding iyon, si Joaquin ay galit na naglalakad sa harap ng kanyang ina. Ang tunog ng kanyang paghampas sa mesa ay umalingaw-ngaw sa mamahaling sala. "Mom, sino ang nagpapakalat ng mga balitang ito sa social media?" Sigaw ni Joaquin, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Nasisira ang mga survey ko sa pagkasenador. Sinasabi ng mga tao na magnanakaw at sugarol ako. Manahimik ka." Joaquin, ang malamig at autoritaryong tinig ni Doña Consuelo, ay nagpatahimik sa kanyang anak. "Kung hindi ka sana naging pabaya sa Macau, hindi tayo magkakaproblema ngayon. Huwag kang mag-alala. Hawak natin ang tatay ni Teresa." Sa oras na pirmahan niya ang pinal na pag-amin sa korte, matatapos din ang usaping ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naroon ako sa mansyon ni Teodoro, dahan-dahang minamasahe ang kanyang mga binti upang mapabuti ang daloy ng kanyang dugo. Habang ginagawa ko ito, binuksan ko ang telebisyon kung saan ipinapakita ang balita tungkol sa kampanya ni Doña Consuelo. "Mukhang abala po ang inyong hipag na si Doña Consuelo sa darating na halalan, Hukom Teodoro," casual kong sinabi, habang pinagmamasdan ang kanyang muka. Sa mismong sandali na binanggit ko ang pangalan ni Consuelo, naramdaman ko ang isang biglaang panginginig sa kalamnan ng binti ni Teodoro. Ang kanyang kanang paa ay bahagyang gumalaw ng kusa-isang mabilis at hindi kinukusang reaksyon na nagpatunay sa aking hinala. Ang kanyang kapansanan ay hindi dahil sa permanenteng pinsala sa ugat. Ito ay isang sakit na nagmumula sa kanyang sariling isipan, isang paralisang dulot ng matinding takot at konsensya sa nakaraan. Nang matapos ang aking tungkulin, lumabas ako sa hardin upang makipagkita kay Lorenzo, ang abogadong nag-alok na hawakan ang kaso ni Papa ng libre. Si Lorenzo ay isang guwapong lalaki na may malalalim na mata na puno ng determinasyon, ngunit may isang bagay sa kanyang kilos na nagpapakita ng labis na pag-aalaga na tila hindi natural para sa isang estranghero. "Teresa, nakuha ko na ang mga dokumento." Mula sa presinto, inabot niya sa akin ang isang folder. Ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa aking balat. "Gagawin ko ang lahat para mapatunayan na walang sala ang tatay mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan sa laban na ito." Tinitigan ko siya, sinusubukang basahin ang kanyang totoong motibo sa likod ng kanyang mga matatamis na salita. Bakit ang isang mahusay na abogado ay mag-aalok ng kanyang serbisyo nang walang hinihinging kapalit sa isang mahirap na tulad ko? Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa aking kama sa madilim na silid, narinig ko ang mahinang vibration ng aking telepono sa ilalim ng aking unan. Kinuha ko ito at binuksan ang screen. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang maikling mensahe na nagpabilis sa tibok ng aking puso. "Huwag mong pagkatiwalaan ang taong nag-aalok ng libreng katarungan. Ang mga lobo ay madalas na nagsusuot ng balat ng tupa upang makalapit sa kanilang biktima." Ang kislap ng screen ng aking telepono ay dahan-dahang nawala sa dilim, ngunit ang lamig ng babalang iyon ay nanatili sa aking isipan. Tumingin ako sa kisame, pinakikinggan ang marahang paghampas ng mga dahon ng puno ng mangga sa labas ng aking bintana, at nagpasya na mas maging maingat sa bawat hakbang ko kay Lorenzo. Kinabukasan, upang ipagpatuloy ang paghahanda ng depensa para kay Papa, nagkita kami ni Lorenzo sa isang maliit at tahimik na kapihan sa tapat ng unibersidad kung saan ako dating nag-aaral. Ang amoy ng mainit na kape at ang mahinang tugtog sa paligid ay tila nagpabagal sa takbo ng oras. Sa loob ng ilang oras, matiyaga niyang ipinaliwanag sa akin ang mga teknikal na bahagi ng kaso. Ipinapakita ang isang antas ng pagmamalasakit na mahirap tanggihan ng sino mang nag-iisa sa laban. "Alam mo, Teresa, nakikita ko ang sarili ko sa iyo," sabi niya, dahan-dahang ibinababa ang kanyang panulat habang nakatitig sa aking mga mata. "Yung galit mo sa kawalan ng katarungan, yung determinasyon mo. I know how it feels to have nothing but your dignity left. Gusto ko lang po mabigyan ng kapayapaan ang papa ko, Attorney Lorenzo." Sagot ko, pinapanatili ang aking tinig sa isang formal na tono, bagaman naramdaman ko ang banayad na paglambot ng aking puso. Bago mamatay si Mama, ipinangako ko sa kanya na hinding-hindi ko hahayaan na masira ang aming pangalan. Habang inaayos ko ang mga nagkalat na papel ng kaso, mabilis na humangin mula sa nakabukas na bintana.
na nagdulot ng paglipad ng ilang mga dokumento. Sabay naming inabot ang mga papel at sa isang maikling segundo, ang aming mga kamay ay nagtagpo. Naramdaman ko ang init ng kanyang balat, isang biglaang pakiramdam ng proteksyon na matagal ko nang hindi nararamdaman mula nang magsimula ang bikets na ito. Tinitigan niya ako ng may malalim na pag-unawa at sa sandaling iyon, ang takot at hinala sa aking puso ay tila bahagyang natunaw. Ito ay isang tahimik ngunit mapanganib na pakiramdam ng kilig na maaring maging dahilan ng aking pagkatalo. Ngunit ang katotohanan sa mundong ito ay mas malalamig pa sa gabi sa lungsod. Pagkalipas ng ilang oras matapos naming maghiwalay, palihim kong sinundan si Lorenzo mula sa malayo. Huminto siya sa isang madilim at liblib na eskinita sa ilalim ng tulay ng Pasig River. Isang mamahaling kotse ang nakatigil doon at sa likod ng nakabukas na bintana, nakita ko ang matalas na profile ni Doña Consuelo Montemayor. Yumuko si Lorenzo, nagpapakita ng isang antas ng paggalang na higit pa sa isang abogado sa kanyang kliyente. Nakuha mo na ba ang voice recorder sa kanya? Ang boses ni Doña Consuelo ay malamig at puno ng utos. Huwag mong kalilimutan. Lorenzo, ibibigay ko lang sa iyo ang apelidong Montemayor at ang karapatan sa aming mana kung matatapos mo ang trabahong ito ng malinis. Malapit na, ma'am, sagot ni Lorenzo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagnanais na makuha ang pagmamahal ng kanyang ina. Nakuha ko na ang tiwala niya. Naniniwala siyang ako ang tagapagligtas niya. Konting panahon na lang, ibibigay niya sa akin ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking mga kamay habang nakakapit sa pader ng eskinita. Ang taong inakala kong nag-aalok ng libreng katarungan ay ang mismong anak sa labas ng aking kaaway, isang lobong ipinadala upang lamunin ang natitira kong pag-asa. Bumalik ako sa mansyon ng mga Santiago nang may mas matigas na puso. Nang pumasok ako sa silid-aklatan upang tingnan ang kalagayan ni Teodoro, nagulat ako nang makita ko siyang gising pa sa ilalim ng liwanag ng isang lumang lamp. Hawak niya ang isang lumang folder ng kaso mula sa kanyang personal na archive, isang kaso ng sapilitang pagkuha ng lupa ng pamilya Montemayor sa mga magsasaka sa probinsya noong nakaraang dekada, kung saan siya ang nagbigay ng pinal na desisyon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit kundi isang malalim na kalungkutan at dusa. Teresa, alam mo ba kung bakit ako napunta sa wheelchair na ito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mahina at parang basag. Hindi dahil sa aksidente ang mga binti ko. Ito ay dahil sa bigat ng mga kasalanang pinirmahan ko para sa pamilyang iyon. Ang bawat gabi ay parang parusa na nagpapabigat sa aking buong katawan. Bago ko pa man siya masagot, narinig ko ang mahinang yabag ng sapatos sa hardin sa labas ng bintana ng silid-aklatan. Sumilip ako at nakita ko si Lorenzo na nakatayo sa ilalim ng puno, may kausap sa kanyang telepono. Binuksan ko ng bahagya ang bintana upang pakinggan ang kanyang sinasabi. Naiintindihan ko, ma'am, ang tinig ni Lorenzo ay malamig at walang emotion na nawawala sa hangin ng gabi. Kasama ko si Teresa ngayon. Huwag kang mag-alala, nakuha ko na ang tiwala niya. Bukas na bukas kukunin ko na ang recorder at tatapusin natin ang usaping ito para sa pamilya natin. Nang mawala ang huling tunog ng boses ni Lorenzo sa hangin ng gabi, dahan-dahan kong isinarado ang bintana ng silid-aklatan. Tumingin ako kay Teodoro na tahimik na nakatitig sa akin mula sa kanyang wheelchair. Ang aming mga mata ay nagtagpo, isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng 2 taong kapwa may dalang dusa at lihim laban sa isang kaaway. Kinabukasan, sa ilalim ng malilim na puno ng mangga sa gilid ng palengke ng Tondo, iniabot ko kay Aling Chona ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay ang mga kopya ng resibo ng kasino mula sa Macau na may malinaw na lagda ni Joaquin Montemayor, kasama ang mga dokumento ng kanyang mga hindi binayarang utang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Aling Chona, huwag ninyong sasabihin kahit kanino na galing sa akin ito. Sabi ko, pinapanatili ang aking mukha sa isang natatakot at nag-aalalang ekspresyon. Natatakot po ako para sa buhay ko at ng papa ko. Pero alam kong karapat dapat malaman ng publiko ang totoong pagkatao ng taong iboboto nila. Nako Teresa, huwag kang mag-alala, ligtas sa akin ito. Nanlilisik ang mga mata ni Aling Chona sa kuryosidad at pananabik. Bukas na bukas makakarating ito sa mga tamang tao. Isang malaking krimen ang magsinungaling sa mga mamamayan at hindi nga siya nabigo. Kinabukasan, ang marangyang ballroom ng Manila Hotel
ay napuno ng ingay ng mga mamamahayag at kislap ng mga liwanag ng kamera para sa opisyal na press conference ng kandidatura ni Joaquin Montemayor sa pagkasenador. Nakatayo si Joaquin sa entablado, suot ang kanyang puting barong Tagalog na kangiti ng may kayabangan sa tabi ng kanyang ina na si Doña Consuelo. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang napawi nang tumayo ang isang kilalang reporter mula sa isang malaking TV network, hawak ang mga kopya ng resibo mula sa Macau. Sir Joaquin, totoo po ba na natalo kayo ng 50 milyong piso sa sugal sa Macau noong isang linggo? Ang tanong ng reporter ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan. At totoo po ba na ginamit ninyo ang pondo ng Venetia Conglomerate upang bayaran ang inyong personal na utang bago ninyo isinabit ang inyong accounting head na si Thomas Santos? Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa bulwagan. Ingek mga reporter ay nagsimulang magagawan sa mikropono habang si Joaquin ay napatulala, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa harap ng mga kamera. Si Doña Consuelo ay mabilis na tumayo, sinubukang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-utos sa mga security guard na paalisin ang mga reporter, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bansa sa loob lamang ng ilang minuto. Sa loob ng silid-aklatan ng mga Santiago, tahimik akong nakatayo sa tabi ng telebisyon habang pinapanood ang nagkakagulong mga mukha ni Joaquin at Consuelo sa balita. Isang maliit at malamig na ngiti ang dumaan sa aking mga labi. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ang mahinang tinig ni Teodoro mula sa likod ko ay nagpalingon sa akin. Hindi ako sumagot agad. Lumapit ako sa kanya at maayos na inayos ang kumot sa kanyang mga binti bago ako tumingin sa kanyang mga mata. Gusto ko lang pong makitang nagbabayad ang mga taong nagnakaw ng kapayapaan ng aking pamilya. Hukom Teodoro, malamig kong sinabi. Ito pa lang ang unang gupit ng gunting. Marami pa silang dapat bayaran. Tinitigan ako ni Teodoro at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang ngiti ng paghanga sa kanyang matandang mukha. Hindi niya ako isinumbong. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga, tila sumasang-ayon sa aking ginagawa. Ngunit sa opisina ng Venetia Conglomerate, ang bagyo ay mas lalong lumalakas. Galit na hinarap ni Joaquin si Corazon sa loob ng kanyang pribadong silid. Inihagis niya ang mga folder ng dokumento sa harap ng mukha nito na lumikha ng malakas na tunog ng mga papel na nagkalat sa sahig. Sino ang naglabas ng mga dokumentong ito? Corazon, sigaw ni Joaquin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ikaw ang may hawak ng HR at ng mga personal file ng mga empleyado. Sinasabi mo sa akin na walang nakakapasok sa sistem ninyo, pero paano nakuha ng mga reporter ang mga pirma ko? Joaquin, sumusumpa ako. Wala akong alam dito. Umiiyak na sagot ni Corazon habang nakaluhod upang pulutin ang mga papel. I swear, hinding-hindi kita tatalikuran. Ginagawa ko ang lahat para protektahan ka. Sa kabila ng kanyang mga luha, alam ni Corazon na si Teresa lang ang may kakayahang gumawa nito. Nang gabing iyon, habang naglilinis ako ng mga tasa sa kusina ng mansyon ng mga Santiago, narinig ko ang mahina at mabilis na katok sa pinto sa likod ng bahay. Nang buksan ko ito, natagpuan ko si Corazon na nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang buhok ay basa, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot, at ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag habang nakatitig sa akin. Ang lamig ng gabi ay sumasabay sa nanginginig na hininga ni Corazon habang nakatayo sa likod ng pinto ng kusina ng mga Santiago. Pinatuloy ko siya sa aking maliit na silid, binigyan siya ng tuyong tuwalya, habang pinagmamasdan ang kanyang mga nanginginig na labi na tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ng matinding takot. Teresa, pinaghihinalaan ako ni Joaquin. Umiiyak na sinabi ni Corazon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. He is crazy, Teresa. Sinasabi niya na kung hindi ko raw mahanap kung sino ang naglabas ng mga resibo ng kasino, ipapapatay niya ako. Sabi niya mabulok na raw ako sa putikan kung saan niya ako pinulot. Natatakot ako para sa buhay ko. Please, tulungan mo ako. Tinitigan ko si Corazon. Sa kabila ng aking malamig na lohika, may isang bahagi ng aking puso ang dahan-dahang lumambot. Si Corazon ang aking kababata, ang nag-iisang tao, nakasama ko sa hirap at dusa noong bata pa kami sa mga eskinita ng Tondo.
Sa sandaling iyon, ang aking pagiging mapagtiwala sa matagal na pagkakaibigan ay naging aking pinakamalaking pagkakamali. Huwag kang mag-alala, Corazon, bulong ko, dahan-dahang lumapit sa aking kama at iniangat ang maluwag na bahagi ng sahig na kahoy sa ilalim nito. Hawak ko ang pinal na ebidensya. Ito ang orihinal na voice recorder na naglalaman ng boses ni Doña Consuelo nang pilitin niya akong isakripisyo si Papa. Ngunit kailangan pa natin ng konting oras bago ito iharap sa korte para sa pagdinig ng kaso ni Papa sa susunod na linggo. Hindi ko napansin ang biglaang pagbabago sa mga mata ni Corazon. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo na palitan ng isang matalas at gahaman na tingin sa maliit na itim na aparato na hawak ko. Tumango siya ng dahan-dahan nagpapakita ng huwad na pasasalamat. Ngunit ang kataksilan ay walang pinipiling panahon o pagkakaibigan. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang marangyang suite, sa isang 5 bintang na hotel sa Makati, ang amoy ng mamahaling alak ay hindi kayang pagtakpan ang amoy ng pagtataksil. Nakaupo si Joaquin sa sofa habang si Corazon ay nakahiga sa kanyang dibdib, dahan-dahang iniabot ang orihinal na voice recorder ni Teresa sa kanyang kamay. Ito na ang hinahanap mo, Joaquin, bulong ni Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at ambisyon. Wala nang ebidensya si Teresa laban sa inyo. Ngayon kailangan mong tuparin ang pangako mo sa akin. I want my position as the Senior Vice President of HR at gusto kong i-anunsyo mo ang kasal natin sa publiko matapos ang halalan. Of course, my love, malamig na ngumiti si Joaquin, hinahaplos ang buhok ni Corazon habang pinagmamasdan ang recorder sa kanyang kamay. You did a great job. Ang mga taong galing sa putikan na tulad ni Teresa ay nararapat lamang na manatili sa ilalim ng ating mga paa. Kinabukasan, nakipagtagpo ako kay Lorenzo sa tapat ng opisina ng korte. Napansin ko ang isang kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Sa tuwing susubukan kong tingnan siya, mabilis niyang iniiwas ang kanyang paningin abala sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Attorney Lorenzo, may problema ba sa susunod na hakbang natin, tanong ko? Ang aking puso ay nagsisimulang kabahan. Wala naman, Teresa. Ang kanyang boses ay mahina, tila may malalim na dusa na pinapasan. Gagawin lang natin ang makakaya natin sa pagdinig. Mag-ingat ka palagi. Bumalik ako sa mansyon ng mga Santiago nang may mabigat na pakiramdam. Agad akong pumasok sa aking silid at iniangat ang kahoy na sahig sa ilalim ng aking kama upang tingnan ang recorder. Ang aking buong katawan ay tila naging yelo nang hawakan ko ang aparato. Ito ay mas magaan kaysa sa original. Nang buksan ko ito, walang laman ang loob. Ito ay isang peking recorder na sadyang binili upang palitan ang original. Napagtanto ko ang lahat. Ang aking kababata, ang nag-iisang tao na pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay ibinenta ako sa aking mga kaaway. Bago ko pa man magawang huminga sa matinding sakit ng pagtataksil ang aking telepono, ay biglang gumapang sa ibabaw ng mesa. Sinagot ko ito ng may nanginginig na kamay. Ang boses ng isang doktor mula sa pambansang bilangguan ay dahan-dahang pumasok sa aking pandinig na nagdulot ng mabilis na pagtibok ng aking puso sa tindi ng takot. Ma'am, kayo po ba ang anak ni Tomas Santos? Nais ko pong ipabatid sa inyo na ang inyong ama ay dinala rito sa emergency room ng ospital. Binugbog po siya ng mga hindi kilalang bilanggo sa loob ng kanyang selda. Siya po ay kasalukuyang nasa critical na kondisyon at walang malay. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa emergency room ay tila nagpabigat sa bawat hininga ko habang tumatakbo ako patungo sa kama ni Papa. Nang makita ko siya, ang aking buong pagkatao ay tila gumuho. Ang mukha ng aking ama, ang taong palaging nagpapakita ng kabaitan sa kabila ng hirap ng buhay, ay natatakpan ng mga puting benda na may bakas ng sariwang dugo. Ang kanyang hininga ay dumedepende na lamang sa mga plastik na tubo ng makina. Ang mahinang tunog ng heart monitor sa gilid ay parang nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang buhay. Papa, gumising ka please. Bulong ko, hinawakan ko ang kanyang nanginginig at malamig na kamay tinitiis ang matinding galit na dahan-dahang namumuo sa aking dibdib. Bago ko pa man magawang haplusin ang kanyang mukha, marahas na bumukas ang pinto ng emergency room. Lumapit sa akin si Doña Consuelo kasama si Inspector Roxas at ilang mga armadong pulis. Hawak ni Consuelo ang kanyang gintong rosaryo habang ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malamig na tagumpay. Teresa Santos, arestado ka sa kasong extortion at blackmail, malamig na sinabi ni Inspector Roxas habang inilalabas ang posas.
May hawak kaming ebidensya na pinatunayan ng iyong kaibigang si Corazon. Inilabas ni Consuelo ang isang recorder at pinatugtog ang audio. Ang aking sariling boses na sadyang pinagdugtong at binago sa pamamagitan ng teknolohiya ay umalingaw-ngaw sa silid sinasabi, nahihingi ako ng 50 milyong peso kapalit ng pananahimik tungkol sa mga dokumento ng kasino. Teresa, akala ko ba ay mabuti kang bata si Consuelo ay nagpanggap na nagbubuntong hinala sa lungkot. Ginamit mo pa ang kalagayan ng tatay mo para lamang makakuha ng pera sa amin. Ang mga taong walang pinag-aralan na tulad mo ay talagang walang pinipiling paraan para umangat. Hindi ako sumagot sa kanyang mga panggagaslight. Tinitigan ko siya ng may matalas at nagyayalong tingin bago ako dinala ng mga pulis pabalik sa mansyon ng mga Santiago upang kunin ang aking mga gamit sa ilalim ng utos ng pagpapaalis na inilabas ni Hukom Teodoro. Sa loob ng silid-aklatan, hinarap ako ni Teodoro. Ang kanyang matandang mukha ay puno ng malalim na pagkabigo at galit. Hawak niya ang kopya ng packing tape na ipinadala ni Consuelo sa kanya. Naniwala ako sa iyo, Teresa. Ang boses ni Teodoro ay nanginginig sa galit. Inakala ko na ikaw ang magdadala ng katarungan sa aking buhay, ngunit ginamit mo lang pala ako upang makalapit sa pamilya Montemayor para sa pera. Umalis ka sa bahay ko ngayon din, bago ko pa man gamitin ang aking natitirang kapangyarihan para mabulok ka sa kulungan. Hukom Teodoro, sinubukan kong magsalita ngunit alam kong sa sandaling ito ang anumang paliwanag ay walang silbi sa harap ng kanyang nasirang tiwala. Yumuko ako ng bahagya bilang huling paggalang at dahan-dahang lumakad palabas. Sa labas ng mansyon ang kalangitan ay tuluyang nagdilim at ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos na tila gustong lumunod sa buong lungsod ng Maynila. Habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan, nawalang payong isang pamilyar na figura ang humarang sa aking daan. Si Lorenzo basang-basa rin ay nakatayo sa aking tapat, na may mga mata na puno ng matinding pagsisisi at tusa. Teresa, sumumpa ako. Wala akong kinalaman sa nangyari sa tatay mo sa loob ng kulungan, sigaw niya, upang marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Oo, anak ako ni Consuelo. Ngunit ginawa ko lang ang lahat dahil gusto kong makuha ang pagkilala niya. Ngayong nakita ko kung paano kanila sinira, hindi ko na kaya. Please, hayaan mo akong tumulong sa'yo. Huminto ako sa aking paglakad. Tinitigan ko siya ng may malamig at walang emosyong mukha. Walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang ulan na lamang ang dumadaloy sa aking pisngi. Ang bawat patak ng ulan ngayon ay magpapaalala sa iyo ng iyong karumihan. Lorenzo, malamig kong sinabi, ang aking tinig ay mas matalas pa sa tunog ng kulog sa kalangitan. Huwag mong gamitin ang salitang katarungan dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa listahan ng mga taong sisirain ko. Umalis ako at iniwan siyang nakaluhod sa basang kalsada. Nakatayo ako sa tapat ng ospital ng bilangguan. Walang pera, walang kaibigan, at may banta ng pag-aresto sa aking ulo. Ang aking buong pagkatao ay tuluyang lumampas sa hangganan ng sakit. Ako ay naging isang malamig at walang takot na makina ng paghihiganti. Habang naglalakad ako sa isang madilim at liblib na eskinita, patungo sa aking ligtas na lugar, isang marangyang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa aking tabi. Ang mahabang anino ng kotse ay lumawak sa basang kalsada, sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente. Ang pinto sa likod ay dahan-dahang bumukas na nagpakita ng isang madilim na espasyo sa loob. Nang bumukas ang pinto ng kotse, hindi ang malamig na mukha ng mga pulis ang sumalubong sa akin, kundi ang nag-aalalang mukha ni Aling Chona at ni Mang Carpio, isang matapat naming kapitbahay, na nagmamaneho ng isang lumang taxi. Mabilis nila akong hinila papasok sa loob bago pa man makarating si Inspector Roxas sa kabilang dulo ng eskinita. Teresa, nakita namin ang nangyari sa Ospital Bulong ni Aling Chona habang mabilis na pinatatakbo ni Mang Carpio ang sasakyan papalayo sa lungsod. Hindi namin hahayaan na sirain ka ng mga Montemayor. Ang mga mahihirap na tulad natin ay dapat magkaisa sa ganitong panahon ng kawalan ng katarungan. Dinala nila ako sa isang maliit at tagong silid sa pinakamalalim na eskinita ng tondo. Ang amoy ng lumang kahoy at asin sa paligid ay nagpabata sa aking alaala, ngunit ang aking isipan ay nanatiling nakatuon sa aking plano. Sa tulong ni Aling Chona, pinakilos ko ang buong komunidad. Ginamit namin ang kanilang mga simpleng telepono upang mag-upload ng mga video
tungkol sa pambubugbog kay Papa sa loob ng kulungan at ang peking audio tape na ginamit laban sa akin. Ang kapangyarihan ng social media ay mabilis na gumapang sa buong bansa. Ang mga karaniwang mamamayan ay nagsimulang magbahagi ng aming kwento na nagdulot ng malaking pinsala sa kandidatura ni Joaquin. Habang nagtatrabaho ako sa madilim na silid, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Nang buksan ko ito, nagulat ako nang makita ko si Lorenzo na nakatayo doon. Mukha siyang pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng dusa habang hawak ang isang plastic ng mga gamot para kay Papa at isang folder ng mga dokumento. Teresa, nakuha ko ang orihinal na pagsusuri ng audio mula sa isang forensic expert. Iniabot niya ang folder sa akin gamit ang nanginginig na kamay. Ito ang nagpapatunay na ang boses mo sa tape ay sadyang binago at pinagdugtong. Maaari nating gamitin ito para linisin ang pangalan mo. Tinitigan ko ang folder ngunit hindi ko ito kinuha mula sa kanyang kamay. Lumapit ako sa kanya at tiningnan siya ng diretso sa kanyang mga mata. Salamat sa gamot para kay Papa Lorenzo, malamig kong sinabi. Ngunit ang folder na iyan ay walang halaga kung ikaw mismo ay hindi kayang tumayo sa harap ng korte upang labanan ang sarili mong ina. Tumingin ka sa salamin, Lorenzo. Tingnan mo kung paano ka ginagamit ng sarili mong pamilya bilang isang kasangkapan upang pumatay ng katarungan. Yumuko si Lorenzo, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid habang ang bigat ng aking mga salita ay tila nagpabigat sa kanyang buong pagkatao. Samantala sa loob ng kanilang marangyang opisina, si Doña Consuelo ay galit na nakatitig sa screen ng television na nagpapakitang mabilis na pagbaba ng mga survey ni Joaquin sa pagkasenador dahil sa pampublikong galit sa nangyari kay Tomas. Manahimik ka. Joaquin, sigaw ni Consuelo nang subukan ng kanyang anak na magpaliwanag. Nasisira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa katangahan ninyo ni Corazon. Kailangan nating mahanap si Teresa bago niya tuluyang masira ang halalan. Alam kong hindi ako maaaring manatiling nagtatago. Ang pinal na ebidensya, ang mga orihinal na dokumento ng audit na magpapatunay na si Joaquin ang nagnakaw ng pera ng kumpanya ay nakatago pa rin sa loob ng isang lumang aklat ng batas sa silid-aklatan ng mga Santiago. Isang gabi, gamit ang aking lumang susi na hindi ko isinalaysay kay Teodoro, dahan-dahan kong pinasok ang madilim na mansyon ng mga Santiago. Pumasok ako sa silid-aklatan na walang nililikhang tunog gamit ang mahinang liwanag ng buwan na pumapasok mula sa bintana upang gabayan ang aking mga hakbang. Lumapit ako sa shelf kung saan nakalagay ang mga lumang aklat ng batas. Ngunit nang iangat ko ang aking kamay upang kunin ang aklat, napatigil ako. Sa gitna ng silid, nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ng mesa, si Hukom Teodoro Santiago ay tahimik na nakatitig sa akin. Ang liwanag ng isang solong kandila sa mesa ay nagbibigay ng mahaba at nakakatakot na anino sa kanyang matandang mukha. At sa kanyang kandungan, hawak niya ang mismong makapal na aklat ng batas kung saan nakatago ang aking mga dokumento. Ang liwanag ng nag-iisang kandila sa mesa ay dahan-dahang gumagalaw, lumilikha ng mga mahahabang anino na tila mga multo ng nakaraan sa pagitan namin ni Hukom Teodoro. Hindi ako tumakbo, hindi rin ako nagpakita ng takot. Nanatili akong nakatayo ng matuwid, pinatitigas ang aking mga tuhod upang hindi manginig sa harap ng kanyang mapanuring titig. Alam ko na babalik ka. Teresa, ang boses ng matanda ay mahina. Wala na ang dating puot at galit na narinig ko noong gabi ng aking pagpapaalis. Hinahanap mo ba ito? Dahan-dahan niyang binuhat ang makapal na aklat ng batas mula sa kanyang kandungan at inilapag ito sa mesa. Binuksan niya ang mga pahina at inilabas ang mga orihinal na dokumento ng audit na magpapatunay na si Joaquin ang nagnakaw ng pera ng kumpanya, kasama ang orihinal na kasunduan na may pirma ni Doña Consuelo. Naisip ko na magnanakaw ka at isang sinungaling tulad ng sinabi ni Consuelo. Pagpapatuloy ni Teodoro, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa apoy ng kandila. Ngunit nang makita ko ang balita tungkol sa pagkakagulo ng kanilang kampanya at ang katotohanan tungkol sa pambubugbog sa tatay mo, napagtanto ko na nagkamali ako. Ang pamilyang iyon ay walang pinipiling paraan para manatili sa kapangyarihan. Hukom Teodoro, hindi ako magnanakaw.
Malamig kong sinabi habang lumalapit sa mesa. Ang mga dokumentong iyan ang nag-iisang paraan para mailigtas ko ang papa ko mula sa kamatayan sa loob ng kulungan. At ang mga dokumento ring iyan ang magpapatunay na ang pamilya Montemayor ay gumagamit ng kapangyarihan upang sirain ang mga walang laban. Lumapit ako ng mas malapit at tiningnan siya nang diretso sa kanyang mga mata hinahamon ang kanyang natitirang dangal bilang isang tao ng batas. Naiintindihan ko ang dusa mo, Hukom Teodoro. Alam ko ang tungkol sa pamilyang sinira mo noong dekada na pinalabas mong guilty para sa kanila. Ngunit ang pagtatago sa wheelchair na ito upang iwasan ang iyong konsensya ay hindi magliligtas sa iyo. Kung patuloy kang magtatago sa dilim na ito, pinapatay mo ang katarungang isinumpa mong protektahan. May pagkakataon ka pa para baguhin ang lahat. Huwag mo itong hayaang mawala. Natahimik ang buong silid-aklatan. Tanging ang marahang paghampas ng hangin sa labas ang naririnig. Tinitigan ako ni Teodoro ng ilang segundo at sa unang pagkakataon, nakita ko ang mga luha na dahan-dahang gumapang sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila dahan-dahang gumaan dahil sa aking mga salita. Nang gabing iyon, matapos kong lisanin ang mansyon, nakipagtagpo ako kay Lorenzo sa isang tahimik na parke. Inabot ko sa kanya ang huling folder ng ebidensya na naglalaman ng mga orihinal na pirma ni Consuelo. Ito na ang huling piraso ng katotohanan. Lorenzo, sinabi ko, ang aking tinig ay walang galit kundi isang matatag na hamon. Bukas ang pinal na pagdinig sa korte. Pumili ka, Lorenzo. Pipiliin mo ba ang iyong ina na kailanman ay hindi ka kinilala bilang anak, kundi bilang isang kasangkapan? O pipiliin mo ang iyong propesyon at ang iyong sariling dangal? Ang desisyon ay nasa iyo. Umalis ako nang hindi naghihintay ng kanyang sagot. Iniwan siyang nakatitig sa folder sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente. Ang gabi bago ang pagdinig ay napuno ng matinding kaba at panalangin. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Santiago, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang dahan-dahang nagaganap sa dilim. Sa loob ng kanyang silid, dahan-dahang hinawakan ni Teodoro ang hawakan ng kanyang wheelchair. Naramdaman niya ang isang biglaang init at panginginig na gumapang mula sa kanyang mga hita, patungo sa kanyang mga paa, isang pakiramdam ng buhay na matagal nang nawala. Sa pamamagitan ng matinding lakas ng loob at pananampalataya, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang sarili pataas. Ang tunog ng mahina ngunit matatag na yabag ng kanyang mga sapatos sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nakatayo siya ng tuwid ng walang tulong ng wheelchair, handa nang harapin ang kanyang nakaraan at ang darating na bukang liwayway. Ang malamig na hangin mula sa aircon sa loob ng Regional Trial Court ay tila hindi sapat upang palamigin ang matinding tensyon na bumabalot sa buong silid. Nakaupo ako sa tabi ni Lorenzo na nakatitig sa kanyang mga kamay habang sa kabilang panig ng bulwagan si Doña Consuelo at Joaquin ay nakaupo nang may labis na kayabangan kampanteng-kampante sa kanilang inaasahang tagumpay. Si Corazon ay naroon din nakaupo sa witness stand, suot ang kanyang mamahaling damit na tila isang pabuya sa kanyang kataksilan. Ang bawat tunog ng kahoy na gavel ng hukom na humahampas sa mesa ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ng mga tao sa loob ng courtroom. Tumatawag kami sa testigo ng panig ng prosecution, si Corazon Reyes, ang boses ng fiskal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tumayo si Corazon, inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng Biblia at nagsimulang magsinungaling sa ilalim ng sumpa. Sinasabi niya na narinig niya ako mismo na nagpaplano ng tongtien at blackmail laban sa pamilya Montemayor upang makuha ang 50 milyong peso. Ang bawat salita niya ay puno ng huwad na luha, umaakto bilang isang biktima na napilitang magsalita para sa kaligtasan ng kumpanya. Nang matapos si Corazon, tumayo si Lorenzo para sa cross-examination. Tinitigan niya si Corazon at pagkatapos ay binaling ang kanyang tingin kay Doña Consuelo na nakatitig sa kanya ng may mapag-utos na mga mata. Naramdaman ko ang matinding giyera sa loob ng puso ni Lorenzo, ngunit nang harapin niya ang hukom, ang kanyang boses ay naging matatag at walang takot. Your Honor, nais ko pong ipasok bilang ebidensya ang original na voice recorder na nakuha mula sa personal na silid ni Joaquin Montemayor. Ang pahayag ni Lorenzo ay nagdulot ng biglaang bulong-bulungan sa mga tao. Kasama rito ang opisyal na ulat ng forensic audio expert mula sa National Bureau of Investigation na nagpapatunay na ang tape na iniharap laban kay Teresa Santos
ay sadyang binago at pinagdugtong. Ang orihinal na tape ay naglalaman ng boses ni Doña Consuelo na pumipilit kay Teresa na isakripisyo ang kanyang ama. Lorenzo, ano ang ginagawa mo? Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ikaw na walang utang na loob. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat. Ako ang nagpalaki sa iyo. How dare you betray your own mother? Ang batas ay walang pinipiling pamilya. Doña Consuelo, sagot ni Lorenzo, ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng dusa at determinasyon. Matagal ko nang gustong makuha ang apelyido mo, ngunit hindi ko ito tatanggapin kung ang kapalit ay ang pagpatay sa katarungan at sa buhay ng isang walang salang tao. Bago pa man makasagot ang piskal, ang malalaking pinto sa likod ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas nito ay nagpalingon sa lahat ng tao sa korte. Mula sa pintuan, si retiradong Hukom Teodoro Santiago ay dahan-dahang naglakad papasok. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Nakatayo siya ng tuwid sa kanyang sariling mga paa, hawak ang isang makapal na folder ng mga orihinal na dokumento. Ang buong silid hukuman ay naging parang katedral sa sobrang katahimikan ng gulat. Ang mukha ni Doña Consuelo ay tuluyang nawalan ng kulay nang makita ang kanyang emrere na naglalakad patungo sa witness stand. Your Honor, ako ay narito upang magsalita bilang saksi at maghain ng mga original na audit documents ng Venecia Conglomerate. Ang boses ni Teodoro ay malakas at puno ng awtoridad. Ang mga dokumentong ito na nakuha mula sa aking personal na archive ay nagpapatunay na si Joaquin Montemayor ang tunay na nagnakaw ng 50 milyong peso mula sa kumpanya upang bayaran ang kanyang utang sa kasino sa Macau. Bukod dito, inihahain ko rin ang patunay ng panunuhol at manipulasyon sa hustisya na ginagawa ni Consuelo Montemayor sa loob ng maraming taon, kabilang ang pambubugbog kay Tomas Santos sa loob ng kulungan. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob ng korte. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng mga larawan habang ang hukom ay patuloy na humahampas ng gavel upang ibalik ang kaayusan. Matapos suriin ang mga ebidensya, binasa ng hukom ang pinal na desisyon. Si Tomas Santos ay pinawalan ng sala sa lahat ng paratang habang sina Doña Consuelo Montemayor at Joaquin Montemayor ay ipinag-utos na arestuhin agad para sa mga kasong qualified theft, falsification of public documents, perjury, obstruction of justice, at attempted murder. Pinanood ko ang marahang kalansing ng metal ng mga posas habang isinusuot ito sa mga kamay ni Doña Consuelo at Joaquin. Nang dumaan si Consuelo sa aking tapat, hinila siya ng mga pulis, ngunit sandali siyang huminto. Tinitigan niya ako nang may matinding galit at bumulong ng isang malamig na sumpa na nagpabigat sa hangin. Huwag mong isipin na tapos na ito, Teresa. Ang mga katulad mo na galing sa putik ay hinding-hindi mananatili sa itaas. May huling alas pa ako nagigiba sa buhay mo. Batay ka. Ang malambot na sinag ng umaga sa bintana ng ospital ay dahan-dahang gumuhit sa mukha ni Papa, habang dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot at dusa. Pinalitan ito ng isang malalim na kapayapaan habang pinagmamasdan ang aking mukha. Teresa, anak ko. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Malaya na ba tayo? Opo, Papa, bulong ko habang pinipigilan ng aking mga luha. Malaya na po tayo. Wala nang makakasakit sa atin ngayon. Malinis na ang pangalan mo. Sa labas ng ospital, ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Montemayor ay patuloy na umuugong sa buong bansa. Ipinakita sa telebisyon ang pagbagsak ng mga shares ng Venecia Conglomerate at ang pagsasara ng kanilang mga ari-arian. Si Doña Consuelo at Joaquin ay opisyal nang dinala sa pambansang bilangguan upang simulan ang kanilang mahabang hatol. Si Corazon naman ay tuluyang nawalan ng trabaho, iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigan, at kasalukuyang nahaharap sa mabigat na kasong perjury. Bago siya umalis ng Maynila, upang iwasan ang kahihiyan, nag-iwan siya ng isang lihim na sulat para sa akin, sa aming lumang bahay sa Tondo. Sa sulat na iyon, ibinunyag niya na ang tinutukoy na huling alas ni Consuelo ay ang pagtangka nitong sirain ang aking record sa universidad, upang hindi ako makatapos ng law, ngunit huli na ang lahat
dahil nakuha na ni Lorenzo ang mga orihinal na file upang protektahan ako. Inamin din ni Corazon ang kanyang matinding pagsisisi at paghingi ng patawad sa kanyang kataksilan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagtagpo ako kay Lorenzo sa tapat ng malaking gate ng universidad kung saan ako magpapatuloy sa aking pag-aaral ng batas. Nakatayo siya doon, may dalang maliit na maleta, handa nang umalis patungo sa malalayong probinsya upang magsimula muli bilang isang simpleng abogado ng mga magsasaka. Teresa, hindi ko alam kung paano hihingi ng patawad sa iyo. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng dusa at lungkot. Ginamit kita, ngunit sumusumpa ako ang paggalang at pagmamahal ko sa iyo ay naging totoo. Tinitigan ko si Lorenzo. Wala na akong nararamdamang galit sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik natin ang nakaraan. Ito ay nangangahulugang pinapalaya natin ang ating sarili mula sa bigat ng galit. Inabot ko ang aking kamay sa kanya para sa isang huling pagkakamay. Salamat sa pagpili sa katotohanan sa huli, Lorenzo. Sabi ko, pinapanatili ang aking tinig sa isang matatag at mapayapang tono. Sana ay mahanap mo rin ang kapayapaan sa bagong simula mo. Mag-ingat ka palagi. Ngumiti siya ng bahagya, tinanggap ang aking kamay nang may malalim na paggalang bago siya tumalikod at dahan-dahang naglakad palayo, nawawala sa gitna ng karamihan ng mga tao sa Maynila. Pagkatapos ay binisita ko si Hukom Teodoro sa kanyang mansyon. Ang silid-aklatan na dating madilim at puno ng kapaitan ay binuksan na ngayon sa sikat ng araw, puno ng mga sariwang bulaklak at amoy ng bagong aklat. Nakatayo si Teodoro sa tabi ng bintana, naglalakad ng matatag ng walang tulong ng wheelchair. Teresa, handa na ang mga dokumento para sa ating libreng law clinic sa Tondo. Sabi niya, nakangiti ng may malalim na kapayapaan. Gusto kong gamitin ang aking natitirang buhay upang magsilbi sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. At ikaw ang magiging pinakamahusay na abogado doon. Isang malaking karangalan po na makasama kayo, Hukom Teodoro. Sagot ko, naramdaman ng isang mainit na pakiramdam ng tagumpay at pag-asa sa aking puso. Nang umuwi ako sa aming maliit na bahay, naupo ako sa tapat ng aking mesa upang mag-aral para sa aking unang klase sa abogasya kinabukasan. Habang dahan-dahan kong binubuksan ang aking bagong aklat ng batas, isang lumang piraso ng papel ang nalaglag mula sa mga pahina nito. Maingat ko itong pinulot. Ito ay isang lumang lihat na sulat kamay ng aking ina, si Elena, na isinulat niya noong siya ay may sakit pa. Ang ginintuang sinag ng araw mula sa bintana ay tumama sa mga pahina na nagbigay ng liwanag sa kanyang mga salita. Teresa, ang katotohanan ay parang ginto na susubok sa apoy ng dusa, ngunit lilitaw na mas rurubdob sa huli. Huwag kang matatakot sa dilim, dahil ang puso mo ang magiging liwanag ng ating katarungan. Isang tahimik na patak ng luha ng kaligayahan ang gumapang sa aking pisngi, habang nakangiti kong niyakap ang liham sa aking dibdib. Handa na ako sa aking bagong simula. 2 taon ang mabilis na lumipas, na tila isang marahang pag-agos ng tubig sa ilog ng katarungan, na dahan-dahang naghugas sa lahat ng sakit at dusa ng nakaraan. Nakatayo ako sa hardin ng aming maliit na law clinic sa Tondo, pinagmamasdan si Papa, na abalang nagdidilig ng mga halaman habang masayang nakikipag-usap kay Hukom Teodoro Santiago. Wala na ang wheelchair, wala na ang dilim sa kanilang mga mata. Pinalitan ito ng isang tahimik na liwanag ng pag-asa. Ang law clinic na ito na binuo namin mula sa mga natitirang ari-arian ni Teodoro ay naging isang kanlungan para sa mga mahihirap na walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga mapang-aping tulad ng mga Montemayor. Pumasok ako sa aking maliit na opisina at tumayo sa harap ng salamin. Inayos ko ang aking formal na kasuotan at pinagmasdan ang maliit na gintong pin ng abogasya na nakatitig sa aking dibdib, isang simbolo ng bawat gabi ng puyat, bawat patak ng pawis, at ang aking panunumpa na protektahan ang mga walang laban. Tinitigan ko ang aking sariling reflection sa salamin. Madalas kong itanong sa aking sarili, pinatawad ko na ba sila? Ang sagot ay dahan-dahang nabuo sa aking isipan, tulad ng dahan-dahang pagbukas ng mga bulaklak sa umaga. Pinatawad ko na si Corazon at ang pamilya Montemayor. Ngunit hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila sa aking pagpapatawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kahinaan o muling pagtanggap sa kanila.
Ito ang pinal na pagputol sa kadena ng puot na dating nagtali sa aking puso sa kanilang anino. Sa aking pagpapatawad nakuha ko ang aking huling tagumpay, ang pagiging malaya. Para sa bawat kababaihan na nakikinig sa aking kwento, nais kong malaman ninyo, ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi ka masasaktan o hindi ka iiyak. Normal ang madapa, normal ang maramdaman, ang matinding sakit ng pagtataksil ng mundong ito. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pagpili na huwag manatiling isang biktima ng iyong tadhana. Ang iyong halaga ay hindi dumedepende sa kung gaano kakahusay magtiis ng dusa, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong katalinuhan at dignidad upang bumangon at lumaban ng may karangalan. Tumingin ako sa bintana habang ang ginintuang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisikat sa ibabaw ng Manila Bay, binabalot ang buong lungsod ng isang bagong liwanag ng bukang liwayway. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto ng korte sa di kalayuan na nagbabadya ng simula ng aking unang kaso ngayong araw. Hinarap ko ang pintuan nang may tuwid na likod matatag na mga hakbang at isang puso na wala ng kahit anong takot. Handa na akong magsilbi bilang boses ng katarungan. Ang marahang pagbukas ng pinto ng korte sa ilalim ng unang sinag ng bukang liwayway ay nag-iwan sa atin ng isang tahimik na patunay na ang katarungan ay laging dumarating para sa mga pusong hindi sumusuko sa gitna ng bagyo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito ng buhay ni Teresa. Bilang may akda, hindi ko mapigilang mapaluha nang marating ko ang bahagi kung saan nakita ni Teresa ang kanyang ama na nakahiga sa emergency room, walang malay at natatakpan ng mga benda matapos bugbugin sa loob ng kulungan, isang napakasakit na tagpo na sumasalamin sa kawalan ng katarungang madalas nating makita sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay kumuha ng inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang patuloy na nakikipaglaban sa dilim, isang gawaing nilikha ng may malalim na pagninilay-nilay upang ihatid ang mensahe ng tunay na pagpapalaya. Ang katarungan ay hindi tulad ng isang mamahaling gusali na pagmamay-ari ng mayayaman, kundi tulad ng isang lumang aklat ng batas na nakatago sa dilim, hihintayin lamang nito ang isang matapang na kamay na magbukas sa mga pahina nito upang ipakita ang totoong liwanag sa mundo. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, pipiliin ninyo rin ba ang magpatawad upang makamit ang kapayapaan ng inyong sariling isipan? O hahayaan ninyong lamunin kayo ng galit sa mga taong naging dahilan ng inyong dusa? Bilang inyong kaibigan, nais ko pong magtanong, saang bahagi po kayo ng mundo nakikinig ngayon? Sa kwentong ito at anong abalang gawain ang inyong pinagsasabay habang pinakikinggan ang tinig na ito? Ibahagi po ninyo ang inyong mga kwento at saloobin sa comment section sa ibaba. Dahil dito ay may isang taong laging handang makinig sa inyo, huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay upang maging inspiration sa iba. Nais ko po kayong iwanan ng isang panalangin ng kapayapaan at lakas upang harapin ang bawat pagsubok ng buhay sa inyong sariling natatanging paraan. Pamagat ng Kwento Lupa at Corona, ang pagbangon ng katarungan. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Pinoy Love Stories